Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Sa atin lahat, ito na naman po yung Kalinga sa OFW at siyempre of course, kasama natin ang aking idol, ang iba kundi si Miss Corazon Alma de Leon. Magandang umaga, Ma'am Cora. Wala kang audio. Meron po, ma'am. Hoy, pero niya ako naririnig. Nakamute po. Yan. Okay. So, Ma'am Cora, magandang araw. Yes. I'm very glad to meet the Vice Mayor. Baka hindi niya ako kakilala. Ma'am, ang ating pong guest ngayon ay mula sa Cabuyao, Laguna. Walang iba kundi si Vice Mayor Leif Opinia. Nandito ako dyan sa Opinia na yan. Ang natatanda ko lang kaya Mayor. So Vice, kakilala mo ba daw si Ma'am Corazon Alma de Leon, ang dating DSWD Secretary? Opo, baka hindi po ako naalala ni Ma'am Cora. Nakita na po tayo, ma'am, sa una pong pagkawat sa akin Parangal. na bayani ng bagong bayani. Tayo kayo po. Oo, nandun siya. So, galing. Anyway, gaano katagal ka ng Vice Mayor? Nasa ikalawang term na po ako ngayon. So, isa na lang. Opo. O baka tatakbo ng Mayor? Ay, ano po yan? Destiny ho yan, tsaka God willing po sa mga ating Yes. Kaloob ng Diyos. Yes. Pero obviously, kaya ka invitado ni Pe, meron kang papel tungkol sa mga OFW ng Cabuyao. Okay. Siguro, kwentuhan mo kami kasi ang programa na ito ay kalinga mula sa... Kalinga sa OFW. Kung may, sabi nga niya, kung may may kakampi, obviously, as Vice Mayor, kakampi ka ng OFW sa Cabuyao. Opo. Tama? Opo, at syempre, hindi po tayo nawawala doon sa direksyon ng patuloy na pagtulong po sa ating mga OFW at sa mga pamilya po nila. In fact nga po, yung mga programa ko po dito at kapartner ko po at in-integrate ko po sa office ng Vice Mayor, yung Cabuyao OFW Cooperation. Yan po yung kauna-unahan ng mga local government unit na initiated po na programa para magkaroon ng link yung ating po mga OFW at yung mga families sa mga programa at yung assistance na nagmumula po sa lokal at national government. Tayo po ay nasa ika-6 na taon na, pang 7 taon na po ng Cabuyao OFW Cooperation this 2024 at nung nabigyan tayo ng pagkakataon na hawakan at maging bahagi po ng OFW na opisina, ay talaga pinaikting po natin yung mga programa para sa mga OFW. Hindi po tayo natigil doon sa hatid sundo lang kasi yung program po natin yung pagsusundo at paghahatid sa mga dumarating po ng mga Yes! Nakita ko, jeep ang dumarating sa airport para sa paghatid, no? And I'm sure ngayon, si dating chairman Patricia Santo Tomas, dating Dole, secretary, ay malaki ang naging ambag dyan dahil POEA din siya. Kaya ino-honor ko din siya sa mga nagawa niya sa OFW. Pero of course, ang buhay naman ng OFW nasa kamay nila eh. Kung gusto nilang gawin yung tama, makakauwi sila na maayos dahil nakakatrabaho sila sa tulong din sa Cabuyao. Meron nga akong isang dumating na taga Bangladesh, kapatid siya ng isang nais tumira sa isang apartment na tinulungan ko. Ngayon naghahanap siya ng trabaho, yung taga Bangladesh. Sabi ko, meron ba kayong embassy dito sa Pilipinas? Kasi para sa akin, yung mga taga ibang bansa ay dapat merong makatutulong sa kanila na embassy or consul. So, tinatanong ko pa, hindi ko alam, pero magandang tanongin. Parang OFW din yun, pero baliktad. Foreigner na gustong magtrabaho dito.
So, pero alam mo, masasabi ko medyo kamukha mo. Kasi mukhang mukhang Arabo. Paano po balbas to? Sige, Oo nga eh. Parang may Anyway. protest. Alam mo, Ma'am Cora, baka may protesta to, kaya ganito. Ano tingin mo, attorney? Vice? Opo, yun nga po, yung mga programa po, sinisika po natin may pagpatuloy. Kaya lang po nga, mabigat na balakid po ngayon, Secretary, Mongfe, meron po kasi naging pakilos dito, yung aming LGU, na tinanggalan po ako ng mga tao. Poder. Pinawasan Poder. po dito sa amin sa lungsod. Kaya po, pansamantala, yun nga po, gumagawa pa ako ng paraan ngayon, pansamantala pong natigil po yung lahat ng mga programa ko, pero sinisikap ko pong magawaan ng paraan yan. Kasi nga po, hindi naman pwedeng kung walang tao, ang pinalisan nila ng pondo tsaka ng tao, titigil na po ako sa paggagawa ng pamamaraan. Kaya nga po sabi ko kay Mampe, tuloy niyo na po yung pagsuporta sa akin. Malaking bagay po yung tayo po yung nagkakatalastasan ng ganito. Makarating na sa national government yung mga issues at usapin po ng aming lungsod para malaman naman na walang masama po sa pagtulong at kung may usap politika, hindi po ngayon ang panahon. Yes. Politika, dapat manungkulan muna kami pare-pareho. Oo. Pero Ma'am Cora, sa 2 taon nating pagbibigay sa kanya, pagboto sa kanya ng mga OFWs, 2 taon na siyang parating nandoon. Yung bayani. Bali, 2 na siya, termino. Oo. At 2 taon din natin. Critical yung third term. Oo nga. Dahil nung inalisan siya ng poder, may binabadya na baka mag-i-interest siya ng mas mataas pa, binabadyahan niya na sa kanya. Pero sa akin, hindi dapat matakot eh. Hindi dapat matakot, basta may nagawa ka at dapat suportahan ka ng mga mamamayan, lalo na kapag nakapagsilbi na. Yung makikita mo naman, yung mga nagsilbi, kaya tinatanggalan ng poder, dahil natatakot. Yun ang tingin ko, natatakot. Kung sino man yung mga natatakot. Kaya na Secretary, kung natatakot, masyado naman silang Mali. Masyado nalang pinapangunahan po yung kagustuhan ng tao. Yeah. Nainggit yun, Lahat naman, nainggit. lahat naman po kami may karapatang maglingkod. Kasi nga po, nahalal naman po ako ng aming mga kababayan dito po sa Kabuyao. Kung ano man po yung mga pagkakaiba namin politikal, dapat ngayon na po sa panahon na nanunungkulan tayo, isa-isa tabi muna lahat yan. Yeah. Dahil po yung interes ng tao. Tingnan nyo, Secretary Mampe, yung pagkakatanggal ng pondo at yung pagkakatanggal ng tao sa akin. Hindi naman din po ako ang talagang naapektuhan. Yung mga programa na sana po yung naibibigay ko sa mga tao na maayos at sigurado, ngayon po, pasamantala nga po, nakatigil siya. Di ba nga po, kung talagang gumagawa sila din ng paraan para makatulong. Kaya nga na po, wala naman nung matatag na OFW na organisasyon, yung kasalukuyan pong analisasyon namin dito, na masasabi po natin talagang inuuna yung kapakanan ng OFWs tsaka ng mga pamilya. Pero bilang Vice Mayor, ikaw ang chairman ng di ba? Bilang Vice Mayor, ikaw ang chairman ng Sanggunian. Opo. Tama ba? Opo, ang presiding officer, ako po yung chairman. Ang atin po kasi bumubuo, lahat na bumubuo po ng Sanggunian, Kalaban. kasamahan mo ng mayor. Wala ho akong kasama doon kahit pa paano na paalalay ko po sa mga pakikipagka... Pero ang paniniwala ko, nasa mga tao yan. Dahil sila ang magsasabi kung kumbaga hindi binibigay yung karampatang pagkilala sa position mo bilang Vice Mayor. Opo. And I think kailangan pag-aralan niya ng ating DILG na hindi dapat ganyan ang mangyari sapagkat yan nga ang check and balance ng Vice Mayor mo is the presiding officer ng Sanggunian, and yet you have a mayor na pero talaga nangyayari yan na hindi makaulam after some time ang mayor at vice mayor, particularly kung ibang partido na kasi nagbuo na ng sariling mga konsehal siguro, no? Na dinala na ng mayor, inalagaan ng mayor yung mga konsehal dyan.
Pero Ma'am Cora, itong tanong, go Vice, laban lang po tayo. Kala ko gob. Oh, Ma'am Cora, babalikan lang natin. Ano ba yung mga proyektong ginawa ninyo sa inyong sa mga OFW? Bakit kayo ginawaran ng mga parangal ng ating mga OFWs? Ano po ba yun? Tingnan nga natin lahat bago tayo pumunta dyan kay Mayor na yan. Opo. Kagaya po noon akong sinabi, yung ating hatid sundo program, na nakakatulong po tayo sa mga kababayan nating OFWs para hindi naman nila problemahin yung pagpunta at pag-uwi mula po sa airport. Pangalawa po, yung ating pong contact center training, may kapartner po tayo ng training institute na mapalad po tayo na nakapag-train tayo ng marami nating mga kababayan na OFW families. Pati po yung mga OFW po na napilitang umuwi dahil po ng pandemic, nagkaroon tayo ng libreng training sa kanila ng contact center. May allowance pa po yun na nagmumula po sa atin sa TESDA. Bukod pa po dyan, meron po tayo yung distress OFWs, yung ating po mga sumasakabilang buhay, yung mga OFW sa tulong po ng OWA, sa tulong po ng Department of Migrant Workers, ay napapauwi po natin sila. No po, na iseset po na pong binabayaran yung mga kababayan po natin sa makabilang buhay na nagmula po sa ibang bansa. At tayo rin po yung sumusundo para matulungan, nag-a-assist na rin po tayo sa kanila. At ako na rin po ang tumatayong abogado nila kuno sa mga kailangan po nilang legal. In particular po, yung sa mga pag-claim nila ng mga benefits, yung pagdonotaryo po ng mga dokumento, yung pagsigurado po natin na naaalagaan at maayos po yung kalagayan ng ating mga OFWs pag-uwi po nila dito. At yun nga po yung iba pang mga programa na nakasalansan po ngayon na bala ko nga pong may pagpatuloy is yung mabigyan po at may empower through livelihood programs yung ating pong OFW families. Kasi po, meron na rin po tayong dito, yung cooperative secretary ng OFW, ng Kabuyo OFW Cooperative na mapalad naman po, nabigyan ng grant ng OWA, kaya po patuloy po yung pagpapalago ng negosyo sa bawat barangay po dito po sa aming lungsod. Lahat po yan, dahil din po sa tulong po ninyo, sa kakampi, of course, sa tulong po na ng ating mga counterparts po sa DMW. Kaya po siguro kahit pa paano, nabibigyan tayo ng pagkilala yung ating pong opisina. Ako po bilang Vice Mayor, kasi nga po, babalikan po ulit. Alam naman po na rin ni Ma'am Fian. Ako po kasi anak nga ng OFW. Kaya, magandang istorya mo. Kaya dapat hindi ka lang dito ma-interview. Ako may programa din bago ang lahat mamamayan muna. Pag-graduate sa programa nito ng IFE, iimbitahin ko din sa aking radio program, no? Dahil nakalagay sa likod mo, karanasan, kakayahan, at saka katapatan. Yung tatlo na yung words na yan, tatalakayin natin. Kasi paano ka naging vice mayor, anong yung kakayahan, at paano mo napakita ang yung katapatan. Sa susunod na interview yan. At the moment, si Pe magsasabi, paano mo nakilala si Vice Mayor at bago ka nabighani sa kanya na naging panauhin mo dito at dahil maharap siya sa isang pagsubok. Talagang pinahihirapan. Okay. At yung magagaling naman, pinahihirapan talaga eh. Totoo yan. Na-engage sila eh, no? Ma'am Cora, hindi ko naman talaga siya kilala. Nababalitaan ko lang yung mga trabaho niya. Okay. Kasi yung mga tauhan niya diyan sa loob, yung mga nakinabang na mga OFW, talagang inaanuhan siya. Sinumbong sa'yo ang masamang nangyari sa kanya. At saka ang hindi magandang nangyari sa kanya. So, na inalisan siya ng poder. Sige. So, tayo kumukonekta na sa DILG. DILG. Makapunta tayo doon sa next week, no? Pwede natin pag-usapan yan. Sama natin si Alex dyan. Pupunta kami doon eh. Okay. At saka sa OWA. Para alam na kasi mahalaga naging papel niya. At saka awardee siya eh. Dapat ma-acknowledge yan. Pero gusto ko talaga yung nakasulat sa likod niya na karanasan, kakayahan at katapatan. KKK yan eh. Kaya parang sa kakampi. Tapos Ma'am Cora, may proyekto kami na idinulog namin sa kanya. Abay, okay agad. Parang ina-explain ko lang for OFW. Sabi niya, sige, okay, welcome na welcome kayo dito. At ganun karami yung tao na umattend, Ma'am Cora, doon sa training na ibinigay namin.
Kaya sabi ko, itong mama na ito ay talagang matino. Ganun ang sinabi ko. Kaya ang bilis namin magkausap, Yes. magkaintindihan, Ma'am Cora. Yun yung isa. Yan. Kaya ang tawag dyan, discovery. Kasi parang hindi mo pa kakilala, pero nung nakilala mo, may potential na talagang, of course, baka sabihin, pinupolitika natin. Eh, wala tayong pinupolitika dito. Kung merong gustong isagot yung mayor, bakit ganon? Papakinggan din natin. Pero tama yung sinabi mo, Fe, na kahit hindi mo siya kilala, nakita mo yung sa kalaman mo kung anong ginagawa niya sa mga OFW. At Yes. ito naman talaga ang kahalaga ng programa. Yan. At syempre, dami nanonood sa atin, Ma'am Cora, mula sa Kuwait, Saudi Arabia, mga taga-Kabuyaw, at syempre yung mga taga-Taiwan. Sabi nila, go, attorney, Vice, laban lang tayo. Ang sinasabi nila ito, Ma'am Cora, pag may mga challenges, una, talagang may challenges sa mga ganitong klase. Pero doon daw tayo titibay at doon daw tayo magkakaroon ng lakas, di ba? Ano masabi mo na, attorney? Ibig sabihin, Opo, go lang ng go. Naniniwala naman po ako na meron mga pagsubok po na binibigay sa atin, kung meron man mga problema na binibigay sa atin, hindi naman tayo bibigyan ng Panginoon ng mga ganitong suliranin na hindi natin kaya malampasan. Kailangan na siguro natin na mabigyan ng mas malalim na kahulugan kung bakit tayo binibigyan ng ganitong pagsubok para pangalagaan po natin yung lahat ng mga matututunan natin dito. At naniniwala po ako, hindi na naman po ako nag-iisa rito. At malaking bagay nga po na tayo po, kayo po, sa inyo pong samahan, sa inyo pong programa ngayon, isang pamamaraan po ito na may parating po natin sa ating mga mamamayan, yung mga nangyayari po sa gobyerno. Para hindi ka naman po pasanin magdala. Yes. Oo nga. Sabi ko na nga ba, pag nakabalbas ka may problema. Hindi. Ako naniniwala na huwag gamitin ang dahas na para dahil threatened, dahil haharap sa third term, o kaya naman marin labanan ang posisyon na. Pati sa akin, ano ang nagawa? Ano Yes. naging karanasan? Anong kakayahan at anong katapatan? Yan ang palagi nakalagay na 3K na sa likod ng office ni Vice Mayor. Sa akin palagay, mahalaga na tutukan ng mga taong natulungan niya na hindi dapat mangyaring mawala siya sa posisyon dahil malaking naitulong niya. At ito yung minsan kasi sa politika hindi nagiging napapariwara, to use the word, sa politika, samantalang yung mga taong nagsilbi. Ang nakakatakot lang, baka gumamit ng dahas, hindi naman talaga dapat yun. Di ba? At binabanggit dito, Ma'am Cora, magandang tanghali po, Ma'am Pe, Vice Mayor Leif, Opinya. Kasi mayor nga dapat At Ma'am Cora de Leon, salamat po sa tulong mo, Vice Mayor, sa aming mga taga-Kabuyaw. Oh, wow. Di ba? Masarap pakinggan. God bless sa iyo, Mayor. Mayor. Sabi niya, Mayor ka daw. Alam mo, Ma'am Cora, dati kasi, nung magkabilangan to, parang may problema doon, di ba, Vice? Matatandaan mo, dapat ikaw parang ikaw ang maging mayor dapat. May ganun, Ma'am Cora Muntik-muntigan yan, di ba? Kaya lang palakasan siguro Ma'am Cora, muntik ito. Siya dapat yon. Nung Well, kung ano man ang nangyari, tinanggap ni Attorney Deep Peña na mag-vice mayor siya at nagsilbi na ng 2 termino. Yes. Ang pinag-uusapan, yung third term. Will he continue with the third term or will he run higher? I think, sagot yan ng mga tao. Yes. Sagot ng mga natulungan niya. Sagot ng mga mamayang naniniwala. Nangyari yan sa Pasig. Isang matagal ng mayor ay nalabanan ni Vico Soto. At Yes. gusto ko sabihin kay Vice, Attorney, yan si Vico Soto naging estudyante ko sa Ateneo. Kaya kitang-kita ko talagang dapat maging mayor. Baka hindi lang mayor, later marami pang pwedeng posisyon na nagpakitang gilas. Sa akin palagay ang mga taong makapagsasabi kung ano ang dapat na maging posisyon ng mga tao sa kanilang lugar. Sana nga mamit ko kayo pag ako nagkaroon ng pagkakataon na magpunta sa Binyang, may paanyaya din sa akin
sa Binyang, pero hindi ako nakarating. Pero malapit lang naman yan sa inyo, di ba? Sa Opo, Kabuyao. pwede po kayo puntahan sa Binyan, Secretary. diba? Nandito kayo. Sa ano, si Kimanabat, Chef RB. Si Chef RB. Opo, sikat na chef po yun. Opo. Yes, sikat. Ang auntie niya, si Chit Manabat, ay isang kaibigan. Na-invita na nga ako last hindi ako nakarating dahil may radyo na ako. Pero in the future, ngayon may kaibigan tayo sa kayo, Kabuyao, dadalaw tayo, Fe. Yes. Sige, Chef. Opo, punta kayo dito. Kalangalan ko po kayo maging panauhin ko dito po. So, Sige. Ma'am Cora, dami-dami nanonood sa atin. Sabi nila, magandang tanghali po, Vice at Ma'am. At syempre, watching daw sila sa inyo, Vice. At, sabi, shout out to all members of Concerned Citizens of Infanta, Pangasinan. Bangon, gapo. Ito yung mga nanonood sa atin ngayon, Makabagong Zambales, Lunti ang Bayan ng Candelaria, Green Zambales, Olongapo Circle, San Diego Plus, Olongapeños, Citizenhood, Bolinao, Group, Infanta, Pangasinan. Ganyan din nangyari sa amin noon, pero laban-laban lang kami, Vice. Wow! No daw. Ma'am Cora, tsaka Vice, anong masasabi mo sa suporta ng mga tao sa dito? Dami Taga dito, Ma'am Pangasinan, Cora. ha? Dahil kasi naniniwala din naman sila sa good governance, eh. Yes. Sa akin palagay, ang good governance must thrive. Pero hindi palagi nangyayari dyan. Kaya nga hindi nagtatrive sa paglaban, ginagawa, pinapatay. Kaya mag-ingat. Dahil kung yun ang mangyayari, imbis na bumubuti at sumasama ang ating pamahalaan. Kaya tayong naniniwala sa good governance, ipagpatuloy natin yung kakampi, dapat maging kakampi ng good governance. Pero ito, may mga binabanggit dito, Vice Mayor, para sa ito palagay ko, no? Sabi nila, ang mga tao daw, itong mga, Ma'am Cora, dami nanonood sa atin, ang mga tao daw na nasa likuran mo, ang siyang susuporta sa'yo at magpapatunay na ikaw ay mahusay na tao. Vice, ano masabi mo dyan? Pasalamatan mo, dami, oh. Opo, nagpapasalamat ako, of course, sa ating pong mga kababayan, sa ating pong mga supporters, sa lahat po ng mga nagtataguyod sa atin, at sa lahat po ng patuloy na nagtitiwala sa ating pong pamamahala. Siyempre sa inyo ko po utang lahat ito kasi hindi naman po ako magiging pangalawang ama ng ating lungsod kung hindi naman po dahil sa inyo. Kaya nga po pinatotohanan ko palagi yan sa pamamagitan po ng pagkakasig sa pagtulong, pagtatrabaho, araw-araw, kahit po marami nga pong mga pabibigat na pagsubok dito, ang iniisip ko lang po, yung mga tao naglagay sa akin dito, dapat hindi sila mabigo sa suporta at pagmamahal na binibigay na sa akin. Kaya nga po hanggang pare, kung wala man akong pondo dito, kung wala man po akong kasamahan dito na kaparehas ko ng paniniwala at kaisipan, ay hahanap ako ng mga kagaya ko po sa national, sa inyo po mga kagaya samahan ng kampi, yung mga pwede ko pong malapitan ng tulong para at least hindi naman po balakid o hindi ko pwedeng gawing dahilan yung, wala akong pondo, wala na akong tao. Hindi na yes. Dahilan yun. So, sa pamamagitan ninyo, sa mga taong kakilala ninyo, sa mga taong pwede po nating malapitan ng tulong at assistance, hindi po para sa akin, kundi po para sa aming mga kababayan, ay talaga pong ako ang mangunguna dyan. Kasi our people in Cabuyao deserve no less. Dapat yung na ulit ng service. Ako naman, bilang dating DSWD Secretary, nais kong tingnan ang implementasyon ng 4Ps. Dahil sa 4Ps, dapat makita natin sino na ang pwedeng gumraduate sa 4Ps at sino yung talagang hindi karapat-dapat maging 4Ps. I'm sure sa bawat barangay alam nyo kung sino-sino yung mga tao na yon at kung sakaling gumraduate na sila, dapat may trabaho na sila. Maliwanag na 5 years ang binibigay sa 4Ps para makapag-aral, matingnan yung kalusugan, pero at the end of the day, hanap buhay pa rin. Kasi kung hindi wala hanap buhay, hanap pa tayo. Okay. Yun ang talaga katotohanan. May mga katanungan dito, bakit nangyayari daw ang mga ginawa sa iyo, attorney? Di ba dapat ay dumaan niya sa tamang proseso? Ma'am Cora, bilang isang nakaano ka sa gobyerno natin, yung good governance kasi binabanggit mo kanina. Galing ka din naman sa di ba? Naging ka din, Ma'am Cora? Bukod sa DSWD, tumagal ka din sa Chairman ng Civil Service sa Committee. Civil Service.
So sa civil Oo. service, anong masasabi mo sa nangyari kay Attorney Leif? Kay kay Well, Vice Mayor? unang-una, pagsasamantala yan, dahil merong poder naman talaga ang Vice Mayor. Mhm. Presiding officer siya Yes, opo. sa sa sanggunian, Opo. At meron silang dapat na talagang pondo para dyan. Hindi pwedeng tanggalin ng kahit na sinong mayor dahil yan, karapatan yan. Mhm. Rights yan, Mhm. na sinatawag. But at the same time, merong mga tao din naman na hindi naunawaan ano ang nilalaman ng batas. At eto, si attorney, posibleng hindi niya alam ang batas dahil lawyer nga siya, attorney siya, diba? So yung mga hindi attorney kundi attorney, baka nakakasira puri sila sa kanilang mga gawain. Pero mahalaga na tama yung sabi ng mga taga-Pangasinan, lalaban dahil yung karapatan ninyo bilang Vice Mayor. At the same time, yung paniniwala ng mga constituents nyo na talagang ayaw nila sa mga kamali ang ginagawa sa inyong lugar. Pero sabi nga tanong dito ng mga taga ibang mga bansa, ano namang ginagawa kaya ni Vice Mayor sa ngayon? Ikaw ba'y mananahimik lang o talagang lumalaban din? Yan ang katanungan mula sa Kuwait. Opo, tama po naman na sinabi ni Ma'am Cora bilang isang abogado, may pangunawa po tayo sa batas at tama naman po din ang sinabi ni Secretary na panggigipit pong malinaw kasi yung ginagawa sa akin. Yes, opo. At hindi po talaga yun dapat na kinukonsinte o kaya hahayaan natin na manahimik tayo. Kaya nga po, patuloy po yung ating mga pagsangguni sa ating mga national government agencies, sa DILG, sa Ombudsman at kung ano-ano pa pong ahensya ng ating national government para makakuha po tayo ng tulong, ng suporta. At siyempre po, mapanagot naman natin yung ating pong mga nagkakasala pong mga lokal na opisyal natin. Kasi kung hahayaan lang po natin na gawin nila yung alam naman nating mali at hindi ko sang-ayon sa batas, di bahagi na rin po tayo ng kasalanan. Bahagi na rin po tayo ng pagkakamaling yun. Kaya po ako, nanalig naman po ako sa mga institusyon natin sa national government, po siguro, mai-share ko kay Secretary, kay Ma'am sa inyo, Ma'am Fe, yung mga detalye na yan, siguro sa labas, sa ibang pagkakataon, para kung meron po tayong may lalapit na tulong o kaya kung meron na tayong pwedeng mas makausap na makatugon po at makapagbigay ng agarang pagsaklolo dito po sa amin sa Kabuyaw at para mabigyan din po ko ng pagkakataon makapagpaliwanag. I share the point of view of Secretary De Leon na yung 4Ps po, isang paraan yan na pagtulong sa ating mga kababayan pero hindi pwedeng habang buhay yan. Dapat bigyan natin ng pagkakataon maghanap buhay ang tao. Yes. Yun po yung pang simula, pang jumpstart. Diba? Bibigyan namin kayo ng tulong pero hindi pwedeng ganyan palagi kasi kailangan nating turuan din ang ating mga kababayan para magsikap. Huwag po yung dole-out mentality, di ba? Yes, yes. Na hindi pwedeng laging ganon. Oo nga, may pondo po yung gobyerno para pantulong sa mga tao pero mas malaking tungkulin ng gobyerno na bukod sa pagbibigay lang ng dole-out o ayuda, dapat napapalakas din natin yung kanilang kakayahan. Sabi mo, kakayahan. Alam mo, tama ka, sapagkat nung panahon ko na ako secretary from 1992 to 1995, 3 taon lang yon dahil yung naging chairman ako ng civil service. Nakita ko na hindi pwedeng ayuda na pera lang. Kasi madali magastos ang pera, pero yung kaalaman, saka yung sinasabi mo, karanasan dyan, at kakayahan, yun ang mas mahalaga para magamit sila, magkaroon sila ng long-term na kabuhayan. Pag hindi natin tinignan ng kalang kabuhayan, wala tayong gagawin kundi puro ayuda. Kaya parang ang ginagawa natin, ayudante lang tayo, magbibigay ng ayuda. Hindi talaga dapat yun. Ako mismo, nung panahon ko, walang ganon eh. Ang sa akin, tinuturo kakayahan, tama yung sinasabi mong mabigyan ng karanasan at tapat na serbisyo. Sa akin, yun ang talagang ipinakita ng DSWD at the time at kailangan hanapin din natin sa DSWD ngayon. Kung hindi ginagawa, ay kailangan kausapin ano yung programa ng DSWD para
may taas ang taas ng buhay ng mga mahirap. Okay. Opo. Anyway, So anyways, balikan uli natin itong mga mainit na issue Matawag. ni attorney. Ganito. Ang tanong nila sa inyo, ano nang hakbang daw? Nakikichismis kayo sa amin, ha? Okay. Ano na daw yung mga hakbang na ginagawa mo? Siguro, Ma'am Cor, ikaw din, dahil ikaw galing na rin sa civil service, ano po? Ano man masasabi mo sa ginawang ganito sa kanya? unang-una, yung tinanggal, walang karapatan na tanggalin yung mga tao unless walang eligibility, hindi dapat masa posisyon, pero pwede naman nabigyan ng pagkakataon. Ako nga, yung mga ineligible, hindi eligible, ay bigyan ng pagkakataon mag-aaral, mag-examine para sa darating na panahon kung maging mayor si attorney ay garantisado yung mga pipiliin niya, yung mga examinado at talagang hindi kumbaga tawag ko doon, hindi tanggalable dahil may kakayahan at meron ay poder na maging sa gobyerno. So, sa bahagi naman ni Vice, asang hakbang na tayo, ano na bang ginagawa natin ngayon? Kasi kung yung mga tao kasi rito lahat sabi, laban tayo, ito lahat ng nakikita ko dito. Pati yung mga nasa South Korea, sabi gano'n, ano bang ginagawa na natin? Ayan, kung dami nating nanonood sa atin. Ma'am, sir, ikaw, attorney, Vice. Opo, meron naman na po tayong pagsangguni na sa Civil Service Commission, yung dati palang chairman nga pala si Secretary to. Kaya pala tinatanong ka, Ma'am Cora. Pwede ko palang tanungan to si Secretary kasi nga po, nagpadala na po ng liham, reklamo, yung atin po mga nawala ng trabaho doon. Kasi ma'am, mga casual positions po yun. Yes. Pero existing pa po yung contract, inabolish na po yung mga pwesto. At hindi pa po tapos yung contract period nila. Pero dahil nga po sa act ng sanggunian, inabolish po at inalis nila yung mga taong yun, Secretary. Kaya nga po, siyempre, legal recourse naman natin. Tayo naman po yung nasa legal remedy. Tayo yung sinasabi natin marahas, ay talagang sinangguni ko po sa Civil Service Commission yan. On top of that, may mga pakilos na din po tayo sa tanggapan po ng Ombudsman para mapanagot din po yung ating mga lokal na opisyal na involved po dito sa illegal po. Kasi tinoconsider ko po na illegal yung ginawa kasi paano po i-abolish yung isang pwesto na hindi pa tapos yung kontrata at meron pong nanunungkulan doon sa pwesto na iyon. Yes. Correct ka dyan. At tama ang gagamitin mo yung mga istruktura ng pamahalaan na may poder para dyan. But at the same time, dahil nga abogado ka, ay naniniwala ako na sa tamang paraan ay malulutas natin ang problema dyan. Pero pwede natin gamitin yung kaalaman ng mga tao tungkol sa nangyayari dyan. Kasi people don't know what is happening. People think nothing is happening or walang magagawa. Ako paniniwala ko, magagawa natin lahat ng bagay kung di tayo nag-iisa. Kaya tama yung ginawa mo, civil service, ombudsman. Susundan natin yan, civil service. Tingnan natin kung sino nag-handle at para bigyan kagad ng aksyon yung inyong hinaing na problema sa kabuyan. Sino ba ang head ngayon, Ma'am Cora? Saan? Si Rex. Nograles. Ay, sorry. Si Rex pala sa DSWD. Si Nograles. Nograles. Okay naman siya. Meron siyang dalawa pang kasama. Ang isa doon ay dati sa LTFRB. But anyway, tatlo sila sa civil service. So dapat pala lagi inaano yan. Kaya ako kasi medyo medyo hindi ako magandang magganyan eh. Away kung away, parang ganun ako eh. Sorry. Kaya kailangan aralin natin ang batas. Kahit hindi tayo abogado, tamang-tama, may pwede na tayong kaibigan na attorney na kung sakalit may problema ang OFW, matutulungan tayo kung ano nakalagay sa batas. Pero, dati na po akong abogado ng OFW, Tita Fe, di ba? Yung mga nagkaroon na po kami ng legal advice. Sa DCO, So, Ma'am Cora, ang isang sinasabi natin, baka pwede rin tayo makatulong through our mga connections, di ba? Yes. Kasi, bakit nagtagal ba? Kailan mo ba pinasok yan kay Ma'am Cora? Sa ombudsman tsaka civil service. Ito lang pong nakarang, siguro magdadalawang linggo na po.
Oo, kasi bagong pasok Kasi bago lang po taon in-abolish eh. Oo. Pero Eh, pati bigyan Kasi, kita ng kasi copy ang ng election secretary. 2005, ano na eh, 2005. 2025, magkakaroon na ng palitan, di ba? Oo, yan. Kaya gumagalaw na. Gumagalaw Kumbaga. na. Oo. Pero, Oo. eto yung ano dito ka tatatag at saka lalakas sa mga tao. Dahil sa dami nitong mananonood sa atin ngayon, Ma'am Cora, I tell you, naku, napakadami. Ayan, laban lang tayo, Vice. Sabi nga, J.R. Aragon, Bernardo, laban lang tayo, Vice Lee. Sabi nila, Cheryl, ganun din. Yung mga taga Kuwait, laban-laban lang tayo. Yung ibang mga lugar, hindi ko nababanggitin, ang dami eh. Hindi ko nababasa yung iba, gumagano na. Yeah. So, Pero mahalaga, yung mga taga-Kabuyaw, yan, yung magkahit mga na. OFW dyan, whether nasa abroad pa, may pamilya sila dito, or whether nakauwi na sila ang tututok para matulungan ang ating Vice Mayor. Siguro maggawa din ng mga statement, no? 'Di ba? Yung mga natulungan, pumirma, Yeah. ano ba 'yon? 'Di ba? Yun yung isa eh na alam kong pwede para magas maingay. Tama? Sige. Opo. Pero Kaya nga, ang tawag dito, kampanya para sa kanatang kakayahan at kapatid. yun. Nakasulat na yan eh. Okay. Susundin na lang natin Yan. yung panawagan ni Vice. Vice, sa DILG pa meron ka na din sulat? Sa DILG po, yung mga nauna ko pong mga sangguni, yun pa lang po. Pero minarapat ko po kasi na civil service tsaka yung sa ombudsman po yung ating dudulugan. Kasi Unahin, oo. sasabihin din naman po sa atin ng DILG kung meron man po ako sinangguni doon. They refuse to resolve matters po na question of law kasi mas gusto nila kung Appropriate. sa ombudsman, appropriate authority na daw po. Pero yun nga po, ang akin naman po doon, may mga legal opinions po naman akong nire-request. Siguro magandang sa ibang pagkakataon nga po, mahimay ko sa inyo ni La Secretary yung lahat ng mga ginawa na pong mga pagkilos. Itinan nyo rin po, i-guide nyo rin po ako kung ano po yung mga pwede po natin. Yes. Ayan. Well, at the moment, nabalitaan natin itong problema na ito. Kailangan pag-usapan to, linangin, para maging tama ang magiging aksyon. Kasi, remember, kahit gusto nating palabang sa tamang paraan. Yun ang Yan iba ang- ko. Kaya dapat meron pala akong medyo meron akong mababait na kasama katulad ni Ma'am Cora, si attorney, na dahan-dahan. Kasi ako pag sinabi kong galit ako talaga. Ganon, di ba? Okay. Nagpipigil lang din po ako, pero siyempre mas mauna yung pagiging makatwira. Tama. Yan, Yes. oo. Pero ang tanong dito ng isa nating kababayan mula sa South Korea, ano bang gusto ng mayor mo? Yan. Ano ba? Hindi, siguro hindi naman siya pwedeng magsalita. Dahil ako, paniniwala ko, Oo nga naman. ilagay na lang niya sa puso niya yun dahil people will know in Kabuya what's happening. Oh, So, yan, mahalaga na Hindi pwede hanapin. Ako, ang tingin ko dyan, simbahan, NGOs, mga taong natulungan, at saka mga taong tama yung OFW, pamilya ng OFW, dapat tutukan para makita ano yung nagawa. Again, I will emphasize, sino na may karanasan, sino na may kakayahan, at sino may katapatan. Sa akin, at the end of the day, yun ang dapat maunawaan ng mga taga-Kabuyaw. Yan. Ang sabi ng mga taga, all support po ako sa inyo, Vice. Alam ko pong nararamdaman ninyo at alam naman po ako ni Mampe na nandito lang po kami para sa inyo, kakampi nyo kami. Yan. Yan. Ang ganda. Thank you po. Oo. Pero, Inspiring. oo, di ba, kahit pa paano naiibsan yung kanyang naiinis na, di ba? Pero, Vice, ang tanong natin ngayon sa inyo, bakit ang dami itong mga tao na ito na sumusubaybay sa'yo? Ano bang ginawa mo sa kanila? Yan. Opo. Siguro, may isip ko lang, Tito Pe, in all my years in public service, since 2004, halos 18 years na po ako in government service. Sa dami na rin po siguro ng mga nabigyan natin ng tulong, na payuhan po natin on the legal side, yung atin pong mapakipag-ugnayan. Kasi ako po, visible po talaga ako sa mga barangay. Talagang siguro po ang isang malaking susi sa pagiging patuloy na pagkikilik at suporta ng tao, yung lagi po nila ako nakikita. Kasi ako po talaga, may ikot po ako sa lahat po ng sulok ng aming lungsod. And I'd like to believe na doon sa lahat po ng mga natulungan, na ipuhunan ko pong mga tao na kahit pa paano naabot ko in all my years in public service, yun po din yung
mga tao hanggang ngayon ay kasama ko kasi naniniwala po ako, siguro, bahagi talaga ng gobyerno at pangangampanya sa eleksyon ang pera, pero naniniwala ko hindi yan lang ang magnalo sa isang nanunungkulan, sa isang politiko. Mabuti ang loob mo, may plano kang malinaw, at malinis ang hangarin mo sa gobyerno. Tingin ko, kahit na hindi maraming pera ang hawak mo, mamahalin ka ng tao at bibigyan ka ng pagkakataon. Ma'am Cora. Pero sa mga mapusok, kailangan mag-ingat kasi buhay mo yung nakasalalay dito. Yes. Natatakot ako na mabayaan na yun nangyayari minsan sa laban ay pinuputol ang buhay, mali yun, mali. Kaya ako, I cannot stay very long kasi meron akong pinsa na nakaburol, pero naasahan ko, maanyayahan ko si Vice Mayor sa ating programang bago ang lahat, mamamayan muna. Hindi sa succeeding weeks na meron tayo, ha? Kukunin ko ang number, Kife, para makontak. Ma'am Cora, Papaalam na muna ako, ha? Ma'am Cora, teka lang sandali. Ito, sabi, pupunta tayo sa kanila, di ba? Sa pupunta tayo dito. Usap tayo. Di ba? Usap tayo ano mga gagawin natin technique. Di ba? Hindi, pero ang gagawin natin, may pulong sa mga pamilya ng OFW para huwag mapolitika. Baka naman tayo na-survive na ako ng heart surgery. Ayoko hindi ako mag-survive dahil may nagalit sa akin sa pagpunta natin sa kapila. No, but I honestly, enjoy ako. Sabi nga ni Pe, kung may naapi, may kakampi. Kami ang kakampi ng mga naapi. Salamat po. Sige. Maraming salamat at ako'y Ma'am Cora. aalis na ako. Thank you very much. Salamat po, Secretary. God bless po sa inyo. Ingat po kayo. Thank you. Yes. Dahil medyo wala na rin naman din tayong oras, attorney, siguro yung mga sumubaybay sa atin dito, una po, Vice Leif, ang tunay naming masasandigan sa katotohanan dahil kita po namin ang pagmamahal mo sa bayan. Ang salamat din po at naririyan kayo. Yan, di ba? Okay, so tingnan mo, nawala si Ma'am Core. So Vice, nasa iyo ngayon ang pagkakataon, bigyan natin ng mga paalala ang ating mga taga-subaybay mo at siyempre ang mga tao diyan sa Kabuyaw. Vice. Ako, of course, lagi po ako nagpapasalamat sa inyo, Tita Pe, kay Secretary, sa pagpapaulak niyo palagi at bibigyan ng pagkakataon sa akin na sa ipapawid ko, mai-share ko sa ating mga kababayan, hindi lang po sa amin sa Kabuyaw, kundi po din sa ibang bansa o nasan man mula ang ating mga minamahal na mamamayan, ang ating pong mga nagaganap dito sa ating lungsod. Pero higit po doon, higit din po sa mga pagsubok na hinaharap ko, ay yung aking pong patuloy na panata, yung patuloy po na pangako ko sa inyo na lahat ng mga usapin sa OFW, kagaya ng una ko sinabi sa inyo, Tita Fe, na ako nagpepresenta na maging abogado ng ating mga OFW na inaagabyado. Yan, patuloy ko pa rin pong isasakatuparan yan. Committed po ako dyan kasi hindi naman po pwedeng sa Kabuyaw lang din ang pagbibigay ko ng libreng payong legal. Lahat po ng ating mga mamamayan, of course, yung ating mga nasa ibang bansa, wala lang kami isang kakampi, tayo ang magiging kakampi nila. At yun yung pagkakataon ko na patutuhanan po, hindi lang sa mga kababayan ko, kundi po sa ating mga mamamayan, yung kapwa Pilipino, na hindi naman kailangan taga-Kabuyaw ka lang, handa po akong tumulong dahil hindi naman po ako abogado lang sa Kabuyaw. Ako po yung abogado na handa pong tumulong sa ating mga mamamayan. At of course, inspirasyon ko, Tita Fe, yung lahat ng mga kababayan natin na patuloy na naniniwala, patuloy na nagtitiwala, patuloy na sumusuporta sa lahat po ng aking mga pinaglalaban. Alam ko naman po na mahirap din talaga itong aking hinaharap ngayon. Marami po akong mga pagkakataon na inalisan ng pondo para mawala yung mga programa, yung pero mga tao. Ka pa rin. Yung nga po sinasabi ko, Tita Fe, yung mga tao na ang kanila lang pong ginawa ay sumama sa akin, nananahimik, nagtatrabaho ng maayos, tinanggalan ng pwesto, di ba po? Pero nananatili po akong matatag, hindi po ako natitinag. Kasi naniniwala po ako na sa pamamagitan ng mga programa kagaya nito, maipaparating ko po sa ating mga kababayan ang nagaganap sa ating bayan, magiging mulat lahat kasi pagka po kasi hindi mo alam, magkakamali ka eh. Oo. Kasi pudol ka pa, pagka hindi mo alam, baka akala mo, ang ganda-ganda na ng ginagawa, hindi pala. Puro na pala kapalpakan, puro na pala kalokohan,
ako po bilang nag-iisang boses, kahit nag-iisa, handa ko pong gampanan ito dahil ito'y galing sa mga kababayan ko, ng mga taga-Kabuyaw. Ulit-ulitin ko, hindi ko mahahawakan ang pwesto ng Vice Mayor kung hindi naman po ako pinagkakatiwalaan. At yan ang araw-araw kong dahilan na bumabangon ako araw-araw, patuloy ako maninindigan, patuloy ako makikipaglaban sa kabila ng mga mabibigat na pagsubok. Alam ko po sa bandang dulo, may plano ang Panginoon sa aming lahat. Yeah. Hindi lang sa akin, handa ko pong tanggapin ang hatol ng bayan at ang plano ng Panginoon sa akin at sa ating mga mamamayan. Sana po, makita ko kayo soon dito nga, punta kayo dito. Ma'am Cora yan, sigurado. So, Vice, sabi nga dito ng mga nanonood sa atin, pasensya na po kayo, hindi ko na po kayo babasahin isa-isa, na sobrang dami na po. Ano? So, ang sinasabi lang dito, magiging mayor ka, Vice. Amen. Sabi ko nga po, ang tao po ang naglalagay sa kapahintulutan ng Panginoon. Ako po, basta gawin ko lang ang trabaho ko. Yun lang po ako nakapokus. Okay. Yun lang ang ating gagawin. Ito pa iba. Sabi ni Marquez Trinidad, huwag po ninyo kaming pabayaan. Malaki pong bagay ang inyong programa. Katulong sa mga naapi, lalong-lalo na po sa laban ng aming Vice Late. Mahal na mahal ka po namin. Dahil dito, ikaw ang nakita namin at magsasakripisyo kami para sa'yo. Yan. Maraming salamat po. At saka ating kape, palala ko lang ulit. Kung may mga distress o OFWs o may mga nais po magpaligan advice, alam naman po ni Tita Fe po ang aking contact number. Handa po akong tumulong kahit po through chat, through call. Nagbibigay po ako ng legal advice, lalo na po kung mga urgent cases para magabayan po natin ang ating mga kababayan OFW, their families. Yan may problema pa sa niyan. So maraming salamat, Vice, sa inyong pagsagot sa aming katanungan dito at napakarami po ng sumusubaybay sa inyo. Ayan. At sabi nga nila, may karma ang mga gumagawa ng masama. Good karma pag may maganda kang ginagawa. Maraming po salamat, Atty. Lay Popenya, Vice Mayor po ng Cabuyao City. Maraming salamat. Ito po yung lingkod, Fenny Codemos, dito sa ating kalinga sa OFW. Sandaan natin, si Vice po inandyan lang para sa inyo. Maraming pong salamat. Okay.